How's you going, mate? Good day, LRG. Buhay ayos. So, may tropa tayo nagtatanong, no? May mate tayo na nagtatanong, magkano daw sahod dito? So, hindi ko na lang nilagay yung buong ano niya. Yeah. Alangan yung atras ko. Mali. Yun. So, hindi ko nilagay yung buong yung kabuuan ng ano niya, name. Tinaklaban natin baka kasi hindi siya sang-ayon na gamitin ko yung question niya. Diba? So, magkano nga ba sahod daw dito sa Australia ng mga tradee? Tradee kasi yung tawag sa ano eh, sa pag skills, sa atin skills tawag eh, skilled worker. So, dito tawag tradee. So, ako isang tradee. So, simple lang, yung blue collar job is tradee ang tawag dito. Alam niyo na yan, di ba? So, magkano sahod? Ang sahod ay naaayon sa batas, di ba? Pero minsan di nasusunod. Eh 70,000 Australian dollar to 80,000 Australian dollar. So yun po yung sahod. Yun po yung sahod dito. Pero minsan hindi ho nasusunod, either mas mataas doon o mababa doon, di ba? So compute natin para may konting ano kayo, may mamat natin yung kung $75,000 per hour ka, no? So compute natin. So ito yung math niya. So 70 to 80,000. So divide natin, compute natin kung magkano magiging per hour mo ha, kung sakali ha. So 7 to 80,000, gawin na natin 75,000. 75,000, divide natin ngayon to. 75,000 dollar ha, per year. Divide natin to sa 12 kasi 12 months. Yan yung per month mo. So divide natin to sa 4. Yan yung per week mo. I-divide ngayon natin to sa 38 or sa 40 hours kasi 8 hours a day ka eh, di ba? So pay 5 days. So gawin natin 40. 40. So yan, $39 per hour mo. Kung sakasakali kung alin sunod do sa batas, di ba? At ngayon, i-times natin yan sa halaga ng dollar, ng Australian dollar nga, which is 36 ba? 37? 36 na lang natin. So yan yung per hour mo. Diba? Yan yung magiging per hour mo. Okay? So yun, di ba? Nakumpito natin. So tulad ng masabi ko lang po, di ba? Pagdating sa swelduhan, iba-iba pa rin po yung sahod Depende sa, lagi naman ganun eh. Yung sahod ay nakadepende sa company, kung gaano sila kalaki magpasahod. Yun yung una. Pangalawa, depende sa lugar. Di ba? Sa lugar. Kasi pag suburb ang tawag, suburb or probinsya, mas malaki dito sa Australia yung sahodan. Tutusin, mas malaki yung bigay ng sahod pag sa suburb. Then mas madaling ma-permanent resident pag mga nasa suburb area o nasa probinsya. Then pangalawa, yung trades mo o kung saan ka nagtatrabaho. Kunwari, depende sa trades, di ba? May trades na mababa lang yung offer eh. May trades naman na pag dinala ka sa mine site, medyo malaki yung bigay sa'yo na sahod. Although parehas ko na rin, mekaniko ka sa city, iba yung sahod ng mekaniko sa city sa mekaniko sa mine site, di ba? Mga ganun. So, yun lang. At sana nakatulong yung information na yun sa nagtatanong, sa iba pa sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo palagi, keep safe, and Godspeed.